Umalis si Shinjiro Shijoka sa stretcher matapos matalo muli kay Pedro Tadieren. Ang Osaka, Japan Shinjiro Shijoka ay inilabas sa ring sa isang stretcher matapos bumagsak sa pagtatapos ng kanyang IBF minimum weight title na pagkatalo ng kampyon na si Pedro Tadieren sa Intex Osaka. Nilabanan ni Shijoka si Tadieren, 1-8-4-1, 13 KOS, sa pangalawang pagkakataon, matapos manalo ng kanyang sinturon laban sa Japanese fighter sa Otsu, Japan, noong Hulyo taong 2024. Nang ibabaw ang Tadieren sa kanilang unang engkwentro, tinalo si Shijoka sa loob ng 9 na round bago itinigil ang kanilang unang paligsahan. Si Shijoka, 11-2 na KOS, ay bumagsak sa ring pagkatapos ng kanilang unang laban, at nakababahala, kahit na ang kanilang rematch ay mas malapit at siya ay tumanggap ng mas kaunting parusa, umalis siya sa isang stretcher kahit na siya ay nanatiling may kamalayan. Ang rematch ay hindi ang brutal na beatdown na kinakatawan ng kanilang unang laban. Nagsimula ito sa parehong pakiramdam sa isa't isa, at si Shijoka ay naglapag ng malinis na kaliwa ng maaga sa una. Mahusay na tumugon si Tadieren sa pangalawa, unti-unti niyang hinahanap ang kanyang hanay at nilalapag ang kanyang kaliwang kamay sa southpaw sa mga pagkakataon. Si Shijoka, isa ring southpaw, ay umiwas sa karamihan ng nangyayari sa kanya, ngunit pinataas ni Tadieren ang kanyang intensity sa ikatlo at nagsimulang madaig si Shijoka. Si Tadieren, 28, ay inipit si Shijoka sa mga lubad, nakahawak sa kanya gamit ang kanyang kanan habang hinahampas siya ng kanyang kaliwa. Napanatili ni Tadieren ang pagsalakay na iyon sa ika-4 at nabagabag si Shijoka. Masyadong malaki si Tadieren para kay Shijoka, nahirapan ang home fighter na pigilan siya at napilitang magtago habang nag-ulod si Tadieren. Shijoka, 25, ay struggling upang makuha ang paggalang ni Tadieren, at kaya inihalal upang ilipat sa halip ng nakatayo at kalakalan sa mas malaking tao. Nagtagumpay siya sa kanyang jab, ngunit muli siyang dinaig ni Tadieren ng mga suntok bago matapos ang round. Mahusay na tumugon si Shijoka sa ika-6, gumalaw ng maayos, at pinabagsak si Tadieren nang pumasok siya para kumuha ng matitigas na putok. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mabuting gawain sa ika-6, nang i-flick ang kanyang jab sa mukha ni Tadieren bago humagupit sa isang kawit. Ang mga suntok na iyon, gayunpaman, ay tumalbog lamang kay Tadieren, at ang Pilipino ay muling tinakpan ni Shijoka sa ika-7 bahagi. Gayunpaman, tila bahagyang napapagod si Tadieren, na inanyayahan si Shijoka na bumalik sa paligsahan. Nahanap niya si Tadieren gamit ang tumpak na kaliwang kamay, ngunit hindi lang siya makapaglagay ng dent sa defending champion. Nagsimulang tumugon si Tadieren mula ika-10. Muli niyang inipit si Shijoka at ibinaba ang matitigas na kaliwa sa kanyang ulo at sinundan ito hanggang sa katawan. Tila nahihirapan si Shijoka, ngunit mahusay na lumaban noong ika-11, nang mapunta ang kanyang kaliwang kamay. Habang papalapit ang ika-12 ay lumilitaw na kailangan ni Shijoka ang pag-ikot upang magkaroon ng pagkakataong makuha ang tagumpay. Gayunpaman, si Tadieren ang nagtulak sa aksyon at kinuha ito. Hindi tatanggihan ang nagtatanggol na kampyon at itinapon niya ang lahat ng mayroon siya sa walang magawang Shijoka. Parehong kinakabahang hinihintay ang opisyal na desisyon, at ang Team Tadieren ay tila natatakot sa pinakamasama nang malaman nilang ito ay isang split decision. Gayunpaman, si Tadieren, ang kampyon ngunit away fighter, ang ginawaran ng tagumpay sa score na 118 hanggang 110, 115 hanggang 113 pabor sa kanya, na may isang hukom na umiscore ng 115 hanggang 113 kay Shijoka, na ang mga pakikibaka pagkatapos ng final ay sa huli, mas makabuluhan. It's probably best to retire for Shijoka kahit na nag-adjust siya, para pa rin siyang hopping tree trunk walang galaw ng ulo o itaas na katawan. Masyado siyang patayo, hindi ka maaaring humingi ng mas madaling kalaban. Ang katotohanan na ang ref ay ang isa na kailangang tumawag para sa doktor ng napakatagal pagkatapos niyang magpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak at walang oxygen na ibinibigay sa ring ay talagang nagpapakita kung ano ang isang kahihiyan ng Komisyon ng Hapon tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng isang manlalaban.